Paano gumawa ng isang relihiyon? Baka napapaisip kayo bakit ako nagsasabi or nagtuturo ng ganito sa mga tao. Ipinapaliwanag ko ito para nga mas maging mulat ang mga tao sa kung paano nabubuo ang isang religion or ang tinatawag nga ng mga tao sa mga ito kapag baguhan pa lang ang mga grupo, kulto. So pwede rin natin i-title na paano gumawa ng isang kulto. Pero para nga ay hindi iisipin ng mga tao na masama kasi yung iniisip kasi ng mga tao kapag kulto masama na agad. Sasabihin natin na religion. Ako mismo ay hindi ako nagtutukod nga ng relihiyon kahit nakaya ko dahil iba nga ang purpose ko na gusto kong maturuan ng mga tao na maging malaya sa kanilang pag-iisip at maliwanagan sila para sa sarili nila para hindi na nga nila kailangan sumali sa mga relihiyon or mas maliwanagan sila sa relihiyon na kinabibilangan nila or kung gusto nila ay bumuo sila ng sarili nilang relihiyon. So unang-una sa lahat, bago ka makagawa ng sarili mong relihiyon, ay kailangan ay magtuklas ka sa spiritual na katotohanan para sa sarili mo na maliwanagan ka. Pero kahit naman ay hindi ka maliwanagan sa sarili mong spiritual na karanasan, ay pwede kang kumuha nga ng isang libro na kinikilalang sagrado ng maraming mga tao tapos magbasa ka ng maraming beses doon sa isang libro na yan tapos gumawa ka ng sarili mong mga katuruan o interpretasyon doon sa nasa librong yan. Tapos dahil dyan ay makikilala ka ng naliwanagan sa maraming mga tao na kulang sa spiritual na karanasan para sa sarili nila. Pero mas maganda nga sana ay meron kang sariling spiritual na karanasan na pagbubunutan o paghuhugutan mo ng kaalaman mo tungkol sa spiritual. Sunod ay mas maganda kapag meron kang kapangyarihan at makakapagpakita ka ng mga milagro sa mga tao para maniwala sila sa iyo. So nandyan na nga yung pagpapagaling mo sa mga sakit o di kaya ay may mangyayari na hindi nagagawa ng ordinaryong tao o di kaya ay na-predict mo or nahuhulaan mo kung ano yung future or meron kang control sa kalikasan kahit papaano o meron kang napapalabas or napapawala na mga bagay na hindi maisip ng tao kung paano nangyayari yon. Sa ganitong paraan ay merong dahilan ang mga tao na maniwala sa iyo na kakaiba ka kaysa sa ibang mga tao. Kumbaga hindi ka ordinaryo, meron kang special na something sa iyo. Ang ideya kasi ng mga tao tungkol sa mga spiritual na tao or tinatawag nilang propeta or mga piniling mga tao ay meron silang kapangyarihan nga mula sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, nakakaiba at nakakatulong nga sa kanila na makilala na okay talagang may power siya. Ibig sabihin ay may nagsugo sa kanya na spirito. Ang mga tao na magdidesisyon kung ang spirito na yon ay Diyos o Satanas. Pero tingnan natin kung ano nga ba ang gawa ng isang taong ito na nagtutukod nga sa ganitong spiritual na grupo at yan ang magiging basihan. So ano yung moralidad niya? Pumapatay ba siya? Naglalandi? Nagnanakaw? At ang iba pang mga kasalanan o bisyo, ano ba yung ginagawa niya? At yan ang maging basihan natin kung maganda bang sundin ang tao na ito. So nandyan na nga yung power ng mga milagro, tapos yung power syempre ng salita, kahit na hindi ka nga bumabase sa kahit anong sagradong libro, ay meron kang sarili mong spiritual na karanasan na pwede kang magtagni-tagni ng mga salita sa isang magandang paraan na makakaakit nga sa mga tagasunod na nakakapakinig sa iyo. Isama mo na din yung pwedeng may damit ka na maganda tingnan para mapaniwala mo sila na kakaiba ka. Sa lahat ng mga spiritual na grupo ay meron talagang ganyan, diba, na kakaibang pananamit ang mga pare o mga pastor, mga imam o kahit anuman na tinatawag natin mga spiritual na leader. Lahat yan ay mga simbolo na malalim ang mga kahulugan at mabuti kung totoo talaga ang mga spiritual na leader na yan sa sinasabi nila at ginagawa talaga nila kung ano ang mga kabutihan na alam naman natin lahat. So hindi ibig sabihin na nakasuot sila sa ganyang sutana o anuman ang tawag doon sa mga maganda at mararangyang damit na yan. Importante kesa doon sa mga damit na yan ay kung karapat-dapat ba sila na makasuot ng damit na yan. Ang pinaka-ugat sa lahat ay ang kanilang kabanalan. Kung may kabanalan sila, edi karapat-dapat silang magsuot sa ganyang mga damit. Sunod na hakbang para nga gumawa ng sariling religion ay gumawa ka ng isang libro or batas na susundin ng mga tao. Nandyan yung mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin.
at kung ano yung revelations o mga natuklasan mo mula sa Diyos, mula sa mga spirito na kasama ng Diyos, at kung ano nga ang katuruan na nais iparating ng mga spirito o ng spirito ng Diyos sa atin. Nandyan din yung uri ng pamumuhay na karapat-dapat para sa atin na gawin sa araw-araw, kung ano ang purpose ng buhay natin at kung saan tayo pupunta pagkatapos ng ating kamatayan. Pwede natin ibahagi yan doon sa mga librong yan. Pati rin yung mga pananamit, kung ano yung kakainin at bawal kainin, pati yung tungkol sa paano mag-sex or magpamilya ang mga tao, ano yung mga pag-aaral nila, paano bumuo ng isang bahay. Nasa spiritual leader na lang kung gaano siya kastrikto sa mga batas na yan at kung gaano kadetalyado sa iba-ibang aspeto ng pamumuhay ng tao. Pero habang mas dumadami nga yung detalye ay kadalasan mga tao ay mas nagbibilib kasi nga ang daming pinag-isipan para doon sa pamumuhay. Kaya lang, mas magiging komplikado nga yung buhay ng tao dahil marami siyang kailangang pag-aralan para nga makasunod doon sa religion na yan. Depende na lang kung halimbawa ay gusto lang ng general na gabay or yung mga detalyado talagang pagsabi sa kung ano yung tama o mali. Nasa sa tao na kung gaano siya kastrikto nga doon sa pagpapatupad at doon sa mismong pagsunod doon sa mga batas na isusulat ng spiritual na leader na yan. Nakasulat syempre dito sa libro na ito ang kalipunan ng lahat ng mga paniniwala na babasahin at paniniwalaan ng lahat ng mga tao na aanib dito sa religion na ito. Tapos syempre, para magkaroon nga ng isang religion ay dapat meron tayong sariling building na pwede natin pagtukuran ng simbahan or mosque or anuman ang tawag mo sa pinagtitipunan ng isang religion na yan. Lahat naman tayo ay may karapatan talaga na gumawa ng sarili nating religion kasi meron tayong pag-ehersisyo sa ating karapatan na gumawa at magpahayag ng sarili nating religious belief o relihiyosong paniniwala. At last but not the least, kung talagang gusto mong formal ang iyong religious organization, ay magrehistro ka sa SEC, sa Securities and Exchange Commission. Pero kahit naman ngayon, maraming mga religious organization or mga nagtitipo ng mga tao na wala namang rehistro sa SEC. At okay lang din naman kasi may karapatan pa rin sila na mag-organisa. Kaya lang, kung halimbawa ay talagang lumaki na yung organisasyon nyo at meron na ring money involved, tapos wala kayong ibang rehistro as a business or anuman, malamang ay makikialam na ang SEC. So mas maganda ay meron na kayong sariling rehistro kung gagawa kayo ng sarili nyong religion. Binahagi ko ito para sa mga tao na gustong mas maliwanagan sa kung ano nga ba yung proseso sa paggawa ng isang religion. At binabahagi ko ito para malaman nyo na kahit sino nga kung talagang gugustuhin ay kayang magtaguyod ng religion na yan. Siyempre may proseso yan at kailangan mong pagdaanan na paghihirap o pagdurusa, kagaya lang din ng kahit anong ibang bagay na malaki na trabaho. Pero ang binabahagi ko nga dito sa channel ko na ito na Eric Rojas Life Coaching Services ay kung talagang masundan mo kung ano yung mga sinasabi ko rito, ay magkakaroon ka ng sapat na kaalaman para gumawa ng sarili mong relihiyon. At kahit nga hindi maraming tao ang aanib sa'yo, ay makakagawa ka ng sarili mo na paniniwala at pagpapahayag isang paraan or forma, anyo ng expression mo sa kung ano yung religious belief mo na base din sa kung ano yung mga spiritual na karanasan mo. Para sa akin, nakikita ko nga na ang religion ay hindi yan dapat maging hadlang para sa pakikipagkapwa natin sa mga kapwa nating tao na iba ang religion. Mali nga kasi ang pagkakaunawa ng mga tao sa religion sa ngayong panahon, kaya nga ay nag-aaway sila, nagpapatayan, nagdidigmaan para nga dito na ang Diyos nila ang tama, ang Diyos ng kalaban nila ay mali. Ang religion nila ang tama, ang religion ng kalaban nila ay mali. Para sa akin, yung pagtukod nga ng isang religion ay isang paraan ng pagpapahayag natin sa sarili nating paniniwala. At kung tutuusin, kung talagang maliwanagan kayo doon sa binibigay ko dito na pagbukas nga sa ating mga spiritual na pananaw, lahat tayo ay may sarili nating religion. Sarili nating paraan sa lahat para makagawa tayo ng pagsamba natin sa Diyos Ama. Ang iba nga baka sabihin hindi Diyos Ama ang tawag, Diyos or Universe or Diyos Ina or Diyos Ama at Diyos Ina. Depende sa kung ano ang naging karanasan mo sa spiritual, ay yun ang magiging basihan mo sa pagtukod nga ng religion mo. Maganda at pinakamaganda nga sana ay lahat ng mga tao ay matutunan kung paano gumawa ng sariling religion kahit na hindi sila magtutukod sa sect. Pero yung basihan nila ay ang sarili nilang karanasan para makagawa sila ng pinaninindigan nila at hindi lang sila susunod basta sa kung ano ang sinabi or sinulat ng ibang tao. Alam nyo mga kapatid, kaya nga din naman na maraming tao na umaanib sa religion
Lalo na yung mga malakihan na, yung Katoliko or Protestante o Metodista or ano man yung mga malalaki na, tapos sa ibang bansa may mas maraming Buddhist o di kaya mga Shinto o di kaya mga Hindu, lahat ay umaanib sa ganyang iba-ibang religion kasi mas mahirap tuklasin para sa sarili mo kung ano ang katotohanan na hindi ka aasa sa kung ano ang tinuturo ng iba. Mas madali na pumasok ka lang sa isang simbahan tapos tanggapin mo kung ano yung katuruan nila kaysa ikaw ang mag-isa na kumakapaka sa dilim para lang matutunan mo kung ano ang katotohanan. At yan ang pinagdaanan ko, kaya nga ako nakaabot sa ganitong kaliwanagan na binabahagi ko sa mga tao at maraming mga tao na mag-iisip na siraulo ko at walang kwenta ang mga sinasabi ko, ang gulo-gulo. At totoo nga mga kapatid na masalimuot talaga ang spiritual at marami kang kailangan pagdaanan para matuklasan mo kung ano ang katotohanan sa direktang paraan na hindi ka na natatali sa kahit anong religion. At binahagi ko nga sa inyo ito na kung paano gumawa ng sariling religion para maipaliwanag sa inyo na ako nga, naliwanagan ako sa spiritual na katotohanan pero hindi ako nagtukod ng sarili kong religion para umanib ang maraming mga tao. Nagtuturo ako ng spiritual na kaliwanagan para kayo mismo ay makatukla sa katotohanan na kaya nyo nang gumawa ng sarili nyong religion. Sana nagiging maliwanag para sa inyo yung sinasabi ko. At kung hindi pa maliwanag sa inyo, ay sana makasali nga kayo sa free Third Eye Meditation na tinuturo ko every other Saturday ng 10 a.m. Alternate siya doon sa Mindfulness Meditation na magandang makasali din kayo every other Saturday din ng 10 a.m. Ginagawa ko yan sa lahat ng social media platforms ko. Para sa mas maraming impormasyon ay sana maklik mo ang link sa post description para sa free gabay sa paggawa ng sarili mong religion. Ang tinuturo ko nga dito ay yung religion ay isang paraan para sa pagkamalikhain nating pagpahayag sa sarili nating mga karanasan at sa natatanging paraan natin sa pagsamba sa Diyos na maaaring may mga tao na sumali sa atin pero syempre kailangan natin pagkaingatan na hindi tayo madagit sa mga tentasyon na gumawa ng masama dahil nga ay mabibigyan tayo ng kapangyarihan sa ganyang paraan dahil maraming sumusunod sa atin. Pagkaingatan natin kung ano ang kapangyarihan lalo na kapag nabigyan tayo ng mga spiritual na kaliwanagan. Sana maklik mo ang link sa post description para mas maliwanagan ka sa sinasabi ko tungkol sa paggawa nga ng sariling religion. Salamat kapatid at God bless.